Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli ang pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Nasa likod or nagbigay ng instructions sa kanila na ito ang gawin mo. Hindi ito ang motive ng yung pagbigay ng 4 million kay kay Sir Marcos. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Of course, Colonel Marcos, meron pong nabanggit po dito na aligasyon regarding po na yung 4 million pesos na hiningi daw po ninyo kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you confirm or deny this allegation? Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to si Colonel Marcos kasi nga etong si Kerwin Espinosa, 'di ba sinabi noong 2 months ago pa ata 'yon or 1 month ago na 'di ba inibitahan diyan si Espinido para magbigay ng kanyang statement. So, sabi naman ng Quadcom na hearing na ito pwede ba daw imbitahin si Kerwin Espinosa? So, sinabi naman ni Espinido na parang ang pangit naman or wag niyo nang imbitahan si Kerwin Espinosa kasi confess na siya na isa siyang 'di ba? So bakit ano pa yung gusto nilang pakinggan? Ano ba talaga ang gusto ng Quadcom na hearing na ito? Poprotektahan ba nila ang mga drug lords? 'Di ba? Parang yun kasi yung parang yun kasi ang tema dito sa hearing na ito. Way back parang mayor pa ata si Mayor Duterte, no. Meron kasing 3 Chinese na dedo, no. Kasi nga yung mga 3 lord na Chinese, parang gusto nilang protektahan yon. Parang ayaw nilang mamatay yon. hindi naman sa napapatay na lang yung mga ganong klaseng tao, pero hindi na dapat bibigyan ng buhay yon. Kasi mga lord din naman yun eh. 'Di ba wala namang lord, wala namang sir kung wala lord. So sino ba talaga ang salot, 'di ba? Ang lord. So eto naman kay Espinosa. So yung mga statement niya dati, iba na rin sa statement niya ngayon. Ito yung sinabi ni Colonel Marcos na etong sinabi ni Kerwin Espinosa ay hindi totoo. Hindi lahat totoo at nag-iimbento lang talaga itong si Kerwin Espinosa. Kahit siya na daw mismo yung gumawa ng statement na yon, hindi pa niya mabasa ng maayos, 'di ba? Sino bang paniniwalaan natin, yung mga pulis o yung isang 'di ba? Nakakadismaya, no? Kung ano ba talagang pinaglalaban ng Quadcom hearing na ito, no, sa Congress. Yung bakit hindi nila pa iimbestigahan yung mga biktima, no, na mga na yan, mga inosenteng namatay dahil sa nabiktima nila. Ano ba ang gusto nilang protektahan, yung ganito or yung mga inosenteng tao na biktima nila? 'Di ba? So, let's watch this video, no, kasi nga para mas nagigigil tayo ng mas malala dito sa Quadcom hearing na ito. Naiinis ako talaga, promise. Morning po ulit. Ako na ba? First of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million. Sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Tapos sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. I have already denied this several times, even in the Senate. During the time of his accusation, or yung sinasabi niya, siguro sinasabi niya yan kasi galit siya sa akin. Sabi ko, dahil sa nangyari sa tatay niya. Normal po na reaksyon ng isang tao. Pero para tumanggap po ako ng ganung klaking pera galing sa kanya, sabi pa niya, campaign period. Nasa Albuera po ako, election na week na po. Tapos na ang campaign period. Hindi naman ako, sabi ko, during that time, I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO. Handling administrative matters. I was deployed in Albuera for election purposes to supervise only the 4th District because it was considered as a hotspot. Hindi ko kailangan manduhan ang mga pulis doon o ano pa man. Hindi naman ako Provincial Director, hindi ako Regional Director, hindi rin ako operatiba ng para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money. And I want also to straight, sir, Mr. Chair, on the record, ulitin ko po, the murder case filed against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were, Mr. Chair? we were vindicated. Bigyan ng hustisya yung mga akusasyon sa amin. Ngayon, sir, itong
raid na 11 kilos. Mr. Chair. It was for... Point of order. What is the point of order, Congressman Akop? The resource person is not answering appropriately the question of the Honorable Rodriguez. I think we should remind the resource person to answer directly the question of the Honorable Congressman. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Colonel Marcos, please answer the questions asked by Congressman Gutierrez. Mr. Chair, thank you. Yes, sir. Although I believe Colonel Marcos did answer yung allegations sa 4 million. It's just that he went on to discuss other things. But I hope the good Colonel could understand that we have a line of questioning and it's one topic, one answer lang naman po. No? Yes, we will proceed with the raid po siguro at a later time. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. His statement is not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, follow-up question on that. But did your wife run for office at the time, Mr. Chair? Colonel Marcos, can you please answer the question? Yes, Mr. Chair, sorry, a follow-up question, Colonel. Yes, sir. If you're, just to confirm na yung asawa niyo po ay tumakbo as Yes, alleged na during that kandidato time po. on 2016, she ran for Vice Mayor of Pastrana Leyte pero she lost in the election. Thank you, Natalo Mr. po. Chair. Mr. Chair, some questions naman po, Colonel Marcos, and siguro from this point on, you'll be able to explain your side po na binabanggit po ninyo. Because I agree with Congresswoman Luistro. Generally, yung testimony po ni Mr. Espinosa would be shaded with doubt kasi po this is based on, this is a recanting of a previous testimony under oath, previously affidavit, sworn under oath. However, what draws our attention is that it is surrounded by apparent irregularities, Mr. Chair. Mr. Chair, I mentioned this because one glaring thing that we've seen is yung the circumstances surrounding the death of the former Mayor Espinosa. So in relation to that, I have some follow-up questions. Mr. Chair, at the time, si Colonel Marcos, kayo po ay CIDG, hepe ng CIDG for Region 8. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ano po yung inyong katungkulan bilang chief ng CIDG 8? Way back 2016 during the raid in Baybay City Jail, I was the regional chief of Region 8, sir. Regional chief po kayo? Region Yes 8 po, po ng tayo. CIDG po. Of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, if ever, kasi I believe the case that was, if correct, ano po yung kaso that became basis for the issuance of the search warrant? Kaya po kami nag-apply ng search warrant yan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos and several firearms, not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out by AMLA amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli ang pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then, the issuance po yung search warrant, kasi si Espinido po ang nag-raid, pero joint kami as investigation team. So, we were the one who filed the case, kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, Judge po ng Samar, si Judge Sabari. At tapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest na issue, Major Laraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yon. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin... At eto napansin nyo rin ba, napaghalataan nyo rin ba na pag etong Quadcom hearing na ito ay meron silang mga naririnig ng mga statement na pabor doon sa dating administrasyon ay pinuputol nila. Etong si Paduano, etong si Acop, diba? Parang sila yung mga ano dito parang si Abante, yan sila yung parang ang bunganga nila parang gusto mong suntok. At eto parang eto, nagsasalita si Colonel Marcos tapos nagsa-sign language sila, yung mga mata nila, yung mga tataas yung kilay nila, tapos yung mukha nila parang gusto nilang pahintuin kasi nga pabor yung sagot niya sa dating admin. 'Di ba? Like parang ayaw nilang marinig 'yun. Gusto nilang idiin kasi Gusto nilang idiin si Pangulong Duterte at ang dating administrasyon sa mga nangyayari noon na mga
'Di ba? Like ganito, plus ganito, ganyan. 'Di ba? Kasi nga hindi siya pabor sa kagustuhan nila. So ito pakinggan nga natin ulit. Ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter, which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay, sandali lang. Yung po yung Sandali lang, totoo Colonel. dyan. Yes, Congressman Gutierrez, is that the reply to the question you asked, Colonel Marcos? Mr. Chair, more than what I was seeking, but that's fine, Mr. Chair. Yun nga, Mr. Chair, Colonel Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Ang ginagawa natin Yes, Your Honor. ay yung tanong, yun lang muna sagutin mo. Okay? Para hindi Yes, ho Your tayo Honor. tumagal. Now, you have, please wrap up, Congressman Gutierrez. Mr. Chair, yung katanungan ko po natin is kung ano pa yung basis ng search warrant. I understand that there are a lot of preliminary facts that would establish any need, but for one, yung nabanggit po na AMLAC, I'm not sure if bank transactions would be covered by search warrant dun sa Leyte. But I understand eventually, nasagot naman ni Colonel Marcos na the reason that he needed a search warrant was some alleged irregularities within Baybay sub-provincial jail. Tama po ba? Yes, inside the provincial jail. And we have also information that Mayor Espinosa was allowed to go out during nighttime by the jail warden. Mr. Chair, but based on records po, yung violation that was made basis for the search warrant was violation of RA 10591 or the Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous. Mayroon din pong information that they were, may pas po na nandun na hawak po yung si Raul Yap at saka si Mayor Espinosa. And hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record. Mr. Chair, again, I would like to ask for a point of order. Yes, Congressman Akop. May we ask the resource person to answer directly the question of the Honorable Gutierrez? Kasi yung sinasagot mo, Colonel Marcos, ay hindi na appropriate doon sa katanungan ni Honorable Gutierrez. Antayin mo na ako magtanong sa'yo. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you for that point of order. And Mr. Chair, both